Magandang umaga po. Ito po ang News TV Live. Kasabay po ng pagdalo ni Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono sa World Economic Forum on East Asia ay ang kaniyang state visit dito sa Pilipinas. Kanina lang po ay sinamahan ni Manila Vice Mayor Isko Moreno si Indonesian President na mag-alay ng wreath o mga bulaklak sa Luneta Park. Pagdating sa Malacanang, binigyan ng arrival honor si Yudhoyono. Sinundan ito ng expanded bilateral meeting ng dalawang pangulo kasama ang mga miyembro ng kanilang gabinete. Nakatakda ring pirmahan ngayong umaga ang kasunduan tungkol sa hatian ng exclusive economic zone ng Pilipinas at Indonesia. Mamayang gabi naman, isang state dinner ang ihahandog kay Indonesian President Yudhoyono. At nakikita po natin live ang kuha na po na yan. Sa Malacanang, nagaganap na po ang pirmahan. At gaya nga po ng nabanggit natin, ay pipirmahan po itong tungkol din sa economic zones, no, yung hatian ng Pilipinas at Indonesia tungkol dun sa issue ng overlapping exclusive economic zones o EEZ sa Mindanao at sa Celebes Sea. At ang kinatawan nga po ng ating bansa para pumirma sa naturang kasunduan na yan ay ang ating DFA Secretary na si Del Rosario. At yung counterpart naman po niya mula naman sa Indonesia ang siyang pumipirma para sa kanilang bansa. At makikita po natin na mismo si Pangulong Aquino at ang Pangulo rin po ng Indonesia ay sumasaksi sa naturang pirmahan na yan. At kabilang din po sa sumasaksi sa pirmahan na yan ang iba pang mga kinatawan ng ating gobyerno at maging ng gobyerno ng Indonesia. Samantala, may update naman po tayo mula mismo sa Malacanang at may report si Claire Delfin. Claire? Marie, nandito tayo sa reception hall ng Malacanang at kasalukuyan, ginagawa itong seremonya. Actually, tapos na yung paglagda nitong landmark agreement na magbibigay ng closure sa 20 taong maritime boundary dispute ng Indonesia at Pilipinas. Bago ang kauna-unang state visit ni President Yudhoyono dito sa Pilipinas, ay nakumpleto na nakumpleto na ng dalawang bansa ang final text ng landmark agreement na magtatapos sa hidwaan na tungkol sa overlapping exclusive economic zone sa pagitan ng Mindanao at Celebes Sea. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na ang kasundong ito ay magsisilbing halimbawa kung paano resolbahin ng tahimik ang mga hidwaan katulad ng territorial conflict ngayon ng Pilipinas at China. Sa signing ceremony na ito, Marie, ang mga ating Foreign Affairs Secretary ng Pilipinas at ang Foreign Affairs Minister ng Indonesia ang pumirma sa agreement na ito at nasa kanilang likod kanina ay ang dalawang pangulo ng dalawang bansa. Alas 7 ng umaga kanina dumating dito sa Malacanang si President Yudhoyono para sa courtesy call at yung kanilang bilateral or standard bilateral meeting ng dalawang leader. At ito nga ang isa sa mga naging bunga itong bilateral meeting na ito. Marie? Oo, Claire, gaya nga ng sinabi mo, no, landmark agreement itong pinirmahan ngayon ng Pilipinas at ng Indonesia. At 20 taon ang inabot bago natuldukan ng Pilipinas at Indonesia ang issue na ito sa overlapping exclusive economic zones nga ng EEZ sa Mindanao at Celebes Sea. Ano ba yung mga kumbaga challenges na kanilang hinarap at paano ito naresolba base dun sa mga impormasyon na binigay sa inyo dyan ngayon sa Malacanang, Claire? Yan, Marie, ang ating hinihintay, kasi pagkatapos itong signing of agreement ay magsasagawa ng press statement and we're hoping na magkaroon ng konting background lang tungkol sa kasunduang ito. So, for now, wala pa tayo nakukuha anumang informasyon tungkol dyan kasi hindi pa naglalabas man lang ng Department of Foreign Affairs ng anumang information on the content of agreement at kung ano man yung mga naging hamon bago maabot ang kasunduang ito, Marie.
Oo, and of course, hindi naman yung Pilipinas at Indonesia lamang ang dumanas ng ganyang, kumbaga, matagal na masalimuot na proseso bago magkaroon ng ganyang landmark agreement. Ngayon, meron din tayong nararanasang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China at sa pagitan din ng China at Vietnam. And I'm sure marami tayo, Claire, na matututunan ng mga leksyon tungkol dyan para magamit naman natin sa tensyon ngayon dito sa West Philippine Sea. Maraming salamat sa iyo, Claire Delfin. Samantala nitong Lunes, inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na naisapinal na nga ang text ng agreement sa EEZ boundary. Ayon kay DFA Undersecretary for Policy Evan Garcia, ang negosasyong ito ay patunay ng pagkakaibigan at magandang relasyon ng Pilipinas at Indonesia. Isa rin daw itong halimbawa na pwedeng idaan sa mapayapang solusyon ang maritime issues ng anumang bansa. Sa pagkakaroon daw ng malinaw na maritime boundaries sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia, makakasulong na ang parehong gobyerno sa pangangalaga ng mga likas na yaman na nakapaloob sa kanya-kanyang EEZ. Marami raw natutunang leksyon ng Pilipinas sa mahabang negosasyon na nagsimula pa noong June 1994, kung saan bumuo ang dalawang bansa ng Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns. At nitong May 18 nga, natapos at nagbunga na ang maayos na kasunduan sa issue sa teritoryo. Hanggang sa mga oras po na ito ay nakikita po natin naroon pa rin po sa reception hall ng Malacanang sina Pangulong Noynoy Aquino at si President Yudhoyono ng Indonesia, at kasama rin po nila ang mga kinatawan ng ating gobyerno, yung gobyerno ng Pilipinas, at mga kinatawan naman o mga opisyal din ng gobyerno ng Indonesia na sinasaksihan ang gaya po ng naibalita natin katatapos lamang na pirmahan para maayos na at kumbaga ito yung nagpapatunay na natuldukan na ng Pilipinas at Indonesia ang issue o alitan sa Overlapping Exclusive Economic Zones o EEZ sa Mindanao at sa Labas Sea. Doon po sa mga kaninang napansin natin, merong mga pinirmahan na itong si DFA Secretary Albert Del Rosario at ang kanyang counterpart mula sa Indonesia. Meron pa pong mga ibang mga kasunduan na nakapaloob dito sa pirmahan po na yan, at yan po yung nasasaksihan natin ng iba pang mga kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas at kinatawan din po ng gobyerno ng Indonesia ay may mga pinipirmahan dahil may mga kalakip po yung mga agreements, at yan po ang nasasaksihan natin sa mga oras o sa mga sandaling ito. Sa pinakadulong isla po sa timog ng Pilipinas, nakaharap sa Celebes Sea ang Balut Island. Mas malapit po ito sa Indonesia kumpara sa Pilipinas. Sa pagbisita roon ng GMA News, karamihan sa mga nakatira roon ay mga dugong Indonesian. Noon daw ay walang striktong hatian sa dagat ang dalawang bansa. Kaya ang mga taong nakatira sa mga isla sa Celebes Sea nakakalipat-lipat sa Indonesia at Pilipinas. Pero nang matuklasan pong mayaman pala ang bahaging iyon ng dagat, nagtakda ng kanya-kanyang teritoryo ang dalawang bansa. Kaya di maiwasang mag-overlap ang exclusive economic zone ng Pilipinas at Indonesia. Dahil dito, ilang mangingisdang Pilipino ang ikinulong sa Indonesia dahil magpasumano sila sa teritoryo. Gayon din ang mga Indonesian na napadpad naman sa ating mga tubig. Pero pinatunayan ng Pilipinas at Indonesia na kayang resolbahin ito sa mapayapang paraan, kahit na inabot ng matagal na panahon bago magkasundo ang dalawang bansa. Pakinggan po natin ang talumpati ni Pangulong Noynoy Aquino. On his first state visit to our country. With our shared history, heritage, and aspirations, Indonesia stands as an invaluable friend and a reliable partner of the Filipino people. As staunch advocates of the ASEAN community, our two nations share a partnership that grows from strength to strength. Ladies and gentlemen, President Yudhoyono and I had a productive set of discussions today as we shared thoughts on how we can deepen the areas of cooperation between our two nations and strengthen the mechanisms that will not only redound to the advancement of Indonesia and the Philippines, but will also contribute to the growth of the ASEAN region. With regards to political cooperation, we discussed opportunities brought about by the recently held meeting of the Philippines-Indonesia Joint Commission on Bilateral Cooperation, which took place last February in Jakarta. This meeting saw the signing of, among others, the Philippines-Indonesia Plan of Action from 2014 to 2016, which provides for a wide range of economic, social, and cultural exchanges between our countries.
I am pleased to note that the three working groups on political security issues, on economic issues, and on socio-cultural issues, which follow the framework of the plan of action, conducted their first meetings. The President and I also exchanged views on enhancing economic cooperation as we both look forward to the realization of the ASEAN economic integration. We took note of Indonesia's being the Philippines' 11th largest trading partner in 2013, with total trade between us amounting to $3.51 billion. We both share the belief that much more can be done to maximize the prospects of equitable growth. In this regard, we took note of the commitment of the plan of action to double bilateral trade by 2016. Climate change is another common concern, not only for Indonesia and the Philippines, but also for the entire ASEAN region. The vulnerabilities we face cannot be addressed by our nations alone. What is needed is enhanced cooperation and a firm resolve to tread the path to sustainable development for all our peoples. And we took this opportunity also to express our undying gratitude to His Excellency, the President, the Government of Indonesia, and the people of Indonesia for their very generous and timely assistance when we were beset by our own typhoon, Haiyan or Yolanda. The President and I also believe that strengthening bilateral cooperation is key to fully maximizing the advantages we enjoy today. One such area that we can enhance collaboration is people-to-people connectivity, especially given our shared maritime borders. We discussed efforts to develop air and sea linkages between our two countries. I believe such linkages will spur trade, accelerate SME development, and strengthen community empowerment in the southern Philippines and in the Sulawesi region. We also discussed the importance of pursuing continuing cooperative activities between Brunei, Indonesia, Malaysia, and the Philippines within the BIMP-IAGA framework. This will ultimately redound to more doors of opportunity opening for all our peoples, enabling them to contribute further to the advancement of our nations and our region. Our two nations continue to express mutual support for each other's candidacies in various international organizations. The unwavering solidarity of Indonesia with the Philippines and vice versa only reaffirms the strong ties we have as brothers in ASEAN and as responsible members of the international community. Finally, we are pleased to say that our two nations signed 3 agreements today, the most noteworthy of which is the agreement between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Republic of Indonesia concerning the delimitation of the exclusive economic zone boundaries. This is a milestone agreement that is founded on the principles of international law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea. It serves as solid proof to our steadfast commitment to uphold the rule of law and pursue the peaceful and equitable settlement of maritime concerns. We also signed a Memorandum of Understanding on Higher Education Cooperation and a Memorandum of Understanding on Combating International Terrorism, which you just witnessed. Without a doubt, these agreements reflect the strong resolve of both our nations to not only deepen our bilateral engagements, but also, and more importantly, enable our peoples to be true partners in achieving prosperity. Lastly, I convey to the President, again, the heartfelt gratitude of the Filipino people for the overwhelming humanitarian assistance extended to us by the government and the people of Indonesia in the aftermath of Super Typhoon Haiyan. We also thank President Yudhoyono for his personal efforts to raise awareness as regards the humanitarian concerns brought about by Haiyan. And as we build back our nation for the better, the Filipino people will continue to stand shoulder to shoulder with our Indonesian brothers and sisters as we continue to build an ASEAN community where no one is left behind. On a more personal note, I congratulated President Yudhoyono on Indonesia's upcoming hosting of the 24th World Economic Forum on East Asia and for the Global Statesmanship Award, the first for an Asian leader, which he will receive from the World Economic Forum today. This award is yet another affirmation of the visionary leadership of His Excellency, both as President of his people and as a voice of reason to all of us in Southeast Asia. Your visit, Mr. President, is a reaffirmation of the strong bonds that Indonesia and the Philippines share as brother nations. It adds to the reservoir of goodwill between Filipinos and the people of Indonesia. Today's meeting indeed was comprehensive, productive, and meaningful. Both Indonesia and the Philippines will continue to work hand in hand in creating a truly inclusive ASEAN, in advocating for the primacy of the rule of law to help maintain peace and stability in the region,
and in empowering our peoples to be partners in building our respective nations and the ASEAN community. Thank you and good day. Thank you, Mr. President. We will now hear from His Excellency Susilo Bambang Yudhoyono, President, Republic of Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Bapak Presiden Aquino, para hadirin dan para wartawan yang saya cintai. Sebelum saya menyampaikan statement pada acara yang penting ini, saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, Indonesia mengucapkan selamat kepada Filipina atas capaian yang luar biasa dalam dua bidang. Pertama adalah kinerja perekonomian Filipina menjadi salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tentunya akan mengubah jalannya sejarah bagi perekonomian Filipina yang lebih kuat di masa depan. Yang kedua, Indonesia juga mengucapkan selamat atas perdamaian yang baru diraih di wilayah Filipina Selatan atau Mindanao. Itu merupakan tonggak penting bahwa konflik apapun bisa diselesaikan secara damai, yang tentunya menjadi harapan bagi siapapun. Dan dengan dua hal itu, ini membuka peluang yang lebih besar bagi kerjasama serta kemitraan antara Indonesia dan Filipina. Selama ini hubungan bilateral kita kuat, baik, dan terus berkembang. Saya yakin dengan capaian Filipina di bidang perekonomian dan juga progres perekonomian Indonesia, kita akan menemukan peluang-peluang baru bagi kerjasama dan kemitraan kita untuk meningkatkan perekonomian kedua negara yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik rakyat Filipina maupun rakyat Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya hanya ingin menggarisbawahi dan menambahkan satu dua hal apa yang disampaikan oleh Presiden Aquino tadi dalam pertemuan bilateral yang baru saja kami laksanakan. Saya sepakat dengan Presiden Aquino bahwa telah diselesaikannya negosiasi yang berlangsung selama 20 tahun untuk menentukan delimitasi batas maritim berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif, yang itu merupakan tonggak baru dan insya Allah akan membawa manfaat yang nyata bagi Indonesia dan Filipina. Dengan telah ditetapkannya delimitasi batas maritim itu, kita bisa bekerja sama lebih erat, misalnya kerjasama di bidang kelautan dan perikanan, kerjasama di bidang menghadapi kejahatan transnasional, kerjasama di bidang ekoturism, dan lain-lain yang tentu membawa benefit bagi baik Indonesia maupun Filipina. Ini juga sebuah model dan contoh yang baik bahwa sengketa perbatasan termasuk batas maritim itu bisa diselesaikan secara damai, tidak harus dengan penggunaan kekuatan militer yang akhirnya mengganggu stabilitas dan perdamaian di kawasan kita atau dimanapun di dunia ini. Kami juga membahas perlunya peningkatan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi maupun kerjasama ekonomi yang lain. Kasalukuyan pa pong nagbibigay ng kanyang talumpati itong si President Susilo Bambang Yudhoyono ng Indonesia. Pero kanina sa talumpati ni Pangulong Noynoy Aquino, binigyan din niya ang lalo pang pagpapaigting ng relasyon ng dalawang bansa, ang Pilipinas at ng Indonesia. Pinag-usapan kung paano mas magiging produktibo at kung paano pa mapapalawak at mapapalakas ang relasyon di lamang ng dalawang bansa, kundi na rin ng buong ASEAN region.
Sa kanilang bilateral meeting, sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino na pinag-usapan din nila ang mga isyong politikal, mga cultural exchanges, pati na rin ang usaping ekonomiya, lalo pat isa sa largest trading partner ng ating bansang Indonesia. Napag-usapan din ang tungkol sa climate change at pati na rin ang sustainable development at kung paano mabibigyan pa na mas maraming oportunidad para sumulong ang dalawang bansa. Bukod sa pinirmahang milestone agreement ang tungkol sa maritime issues nga sa pagitan ng Pilipinas at sa Celebes Sea ay kung saan naipakita na pruweba ito na kaya masolusyonan sa mapayapang paraan ang mga maritime concerns at dito napatunayan din na kayang i-uphold ang rule of law. Pinirmahan din ng dalawang bansa ang kasunduan tungkol sa higher education at kung paano lalabanan ang terorismo. At yan po ang may init na balita sa oras na ito. Tutok lamang po dito sa GMA News TV para oras-oras. Alam mo, ako po si Mariz Umaling. Magandang umaga po.